Okay, good evening po sa lahat and good morning po dito sa USA. So ang topic po natin ngayon, social media marketing po. Ito po ay ginawa namin ng sister ko kasi nga we believe na importante po yung pag-market natin sa social media. Okay, so mga basic po ito pero may iba, baka hindi ninyo madyong familiar pero this is yung mga basic po talaga. No? So first yung agenda natin, Facebook profile optimization. Then Instagram optimization, short mobile videos, share sa Reels, Shorts, and TikTok. And ano po yung mga income producing activity. Bakit mo sumali? Na? Yeah, so mag-mute lang po tayo ng iba. Sorry. Sige po, okay po. Okay lang po. Yes. Okay, thank you. So ito po, Facebook profile optimization, no? Mapapansin po ninyo dun sa profile ko po, meron talagang nakalagay na yung banner, no? Ito yung cover photo. Actually, kahit di nyo ilagay yung live good, pero dapat meron po kayong yung quote or something like that na nakakapag-identify na ikaw yun. So sa akin naman, ang ginawa ko, itong word na elevating lives kasi para sa akin, I want to elevate the lives of the people, no? Parang mission ko na rin yung parang mission statement mo sa self mo. So mag-isip po kayo kung anong gusto ninyong ilagay diyan sa cover photo. Pwede po quotes, no? Pwede po anything or kayo po nag-travel po kayo, parang anything that will identify na ikaw talaga yon. So create page if you don't want your personal account to post more about business. So, ito po, personal page ko, pero parang business ko na din siya. Kasi madami nga ako mga friends dito. So, yung iba, kung ayaw nilang ihalo yung business nila sa personal account nila, pwede po kayong gumawa ng another page or pwede po kayong gumawa ng another Facebook para pang business lang po ninyo. So, change your cover photo. Paste your Live Good link sa caption. Pwede nyo ilagay dyan. And then, you can also shorten your link through Bitly. Tuturuan ko po kayo paano mag-shorten ng link sa Bitly. No, mamaya ano natin. Lagay ko dito. So Bitly. And then, add your Live Good links to your profile. So napansin niyo sa akin, nilagay ko yan. Mga link ko dyan sa profile ko. Ilagay niyo po dyan. Para pag may nag-visit po, automatic nilang makiklik. Kasi pag blue yan, it means clickable po yan. And then, change your profile picture. Dapat po nakasmile, hindi po yung profile picture ng aso. Dapat talagang yung picture po ninyo. And then, make sure your face is clear with nice lightning. And optimize your intro. Dapat may intro din, like here. Nilagyan ko po, entrepreneur, digital marketer, elevating health, wealth, and happiness. So, pwede niyong lagyan dyan, entrepreneur or mompreneur. Ganyan. O, basta lagyan niyo po ng caption. Okay? So, ayan. Ayan, ito sa Linktree, this is more advanced pero free din ito kasi it helps para mag-click nila diretsyo, automatic nila makikita yung profile ko at ibang mga videos. So, gumawa ako niyan. Pero, pwede nyo ilagay yung site nyo lang, yung livegoodtour.com/your username. Para meron na silang maklik agad na link kung magbibisita po sila sa Facebook po ninyo. Next po, ito po yung Instagram profile optimization. So, hindi masyadong familiar po ang mga tao dito sa Instagram. Pero meron pong option si Facebook. Kung mapapansin ninyo, magpo-post kayo linking Instagram. So, kung makikita po ninyo yon, i-click na lang yung post also in Instagram para hindi na po kayo mahirapan mag-share. So sa Instagram po naman, create your separate Instagram for business. Actually, pwede po kayong mag-create ng another account sa Instagram para po dito sa Live Good. Pero sa akin, isa lang siya kasi kinonect ko na siya sa Facebook. So number 2, it would be better to choose some profile picture on your Instagram and Facebook. Yung sa akin, ito old pa kasi ito kasi hindi ako masyado sa Instagram nagpo-post. So yung old pic ko pa ito, gusto ko nga i-change para
as much as possible, pwede pong same picture doon sa Facebook ninyo para madali po nilang mahanap yung Instagram po ninyo. And then post your tour link. Ang maganda po sa Instagram, napo-post po ninyo yung tour link. No, ito po, nilagay ko po yung tour link ko dyan. And then kung sino pong makapag-visit dyan, pwede po silang mag-click no, sa link po ninyo. And then pin 3 reels. Yeah, pin 3 reels or photos that with highest engagement. Yung sa akin, ito yung na-post ko, no? Kasi nagpo-post din ako ng mga recipe. So, ayan, pinin. Yung pin, yung parang ganyan, i-click nyo lang at saka pin. May 3 button lalabas dyan, may pin. And who you are helping in the bio description. Kasi dito sa bio description, pwede nyo ilagay na you are helping entrepreneurs or mompreneurs or mga ganon, or you are helping mga home-based mom or home-based dad. Pwede pong ganon ang ilalagay po nyo na description. Then creator account for best visibility is key. Allows you to post a link and gives you access to Instagram Insights for feedback. Hindi ko masyado na-enter. Highlights have at least 5 are clearly labeled and filled. So dito po sa pag-posting, i-click nyo po itong story and then makikita po ninyo itong may plus. Then mag-add na po kayo ng photo. So halimbawa, meron na po kayong na-save ng mga photo na ganito. Meron din tayong mga photos doon sa note chat natin, pwede nyo i-grab. So i-click nyo lang and then mapopost na po yan. Post in your stories. So simple lang po sa Instagram, para din po siyang Facebook. Ayan. So ito po, yung plus, yan po, dyan po kayo mag-click, tapos mag-ano kayo ng picture sa ano ninyo, automatic na yan na mapopost story, mapost po siya sa story, highlight. Yan. And then click next. So actually sa Instagram po, aralin nyo lang po, pwede naman, hindi naman siya hindi naman siya mag-error or something like that. Pwede na po ninyong aralin at i-try lang po ninyong mag-post hanggang sa masanay po kayo magpo-post. Pero when you post po sa Facebook, meron na pong option doon na post in Instagram din. So okay na po yun. Automatic na po yun mapopost. So ito po, posting content. Number 1, choose one platform to focus on. The goal is to be consistent in posting daily. So kung hindi po kayo masyadong sanay sa Instagram, focus lang po muna kayo sa Facebook. And then number 2, link your Instagram account to Facebook, personal account to save time when posting photo and story. Yan, ito po yung ginawa ko kasi nilink ko na lang siya kasi it takes time, no, to post talaga. Linking your Instagram to Facebook will not share the photos or reels posted on your Instagram. Linking both accounts can help in monitoring your message or comments when using Meta Business Suite. Ito namang Meta Post, parang parang back office ito ni Facebook na makikita po ninyo yung flow po ng mga post ninyo kung magkano po or ilan po yung nag-like or makikita nyo po yung ano niya, para siyang meter na kung makikita nyo po yung flow kung marami pong nagla-like at nag-view ng post po ninyo. Pero wag, kung hindi po masyadong familiar, wag na lang po muna ninyong intindihin po yan. So posting a reel in Instagram will also be pushed in Facebook audience. So kung nag-post po kayo sa Instagram, automatic din po siya na po-post sa Facebook. Did you notice that? One time nag-post ako, sabi ko, why, bakit dalawa na ito? Kasi na ano pala siya, automatic pala siya. Share valuable content on your profile. Best example is posting a cooking recipe on your Facebook timeline. Kagaya ni Christopher Hopkins, napopost po siya ng recipe kasi yun po yung attraction niya para sa mga tao na mag-view po sa profile niya. So, napansin ko noon, mga ano lang yun, 5,000 lang yung members niya noon na nag-follow sa kanya sa Facebook. Ngayon, naging 60,000 members na, followers, kasi nga, naging viral po yung mga recipe po niya.
So, mag-isip po kayo ng mga post na pwede pong yung value post na pwede pong ma-share ng mga tao like yung mga recipes or yung mga how to or yung mga DIY, mga ganun. Gustong-gusto po yan ng mga tao. Kaya Huwag mo nang isumbuhin. maganda po na mag-post ng valuable post kasi the more followers po na magpa-follow po sa inyo kasi nakikita nila na pinopost ninyo ay yung may value, no? So, always make your post public. Ito po laging tandaan kasi yung iba nakaset po sa friends. So, makikita po dyan, makakakita po ng post ninyo as yung friends lang po ninyo. Pero kung public po, kahit sino po ang pwedeng watch ng kung ano pong pinost ninyo. Kaya, kung nasa business po kayo, it's good talaga na i-public na lang po yung mga post po ninyo kasi yan po yung purpose natin, bakit tayo nagpo-post. To see po sa mga viewers, yun yung post natin. Kaya it's good po na i-public nyo po. Okay, tips, post 5 to 7 times a week, no? Pwede po kayo mag-post sa morning at afternoon kung busy masyado, no? Twice in a day. Ako nagpo-post ako mga 5 to 10 a day. Iba-iba yung post ko eh. May quotes, minsan yung sa akin, no? Anong nangyari on that day. Then about live good. Yun. Pero hindi ko siya pinost in one time, no? Pinopost ko siya like morning, may parang snack tapos lunch, parang ganun. Lunch tapos snack time tapos dinner. Parang ganun ako mag-post. Pero it's up to you po kung ano po yung convenience sa inyo, one ba or dalawa or tatlo. It depends po nyo sa inyo. Then post reels with trending music, no? Same sa Instagram at saka sa Facebook. Mag-choose po kayo ng trending music para na nare-recognize po yung post po ninyo. Choose music with 100K post and below. Kasi nga daw, kung medyo marami na din ang nag-view, hindi na din mapapansin. So yung makikita ninyo yung may mga 100K below. Or kung baguhan po kayo, just add any music, it's fine. Okay, post to carousels. Carousels, ito po sa Instagram po ito ha. Makikita ninyo yung may carousel. I-click nyo po yun. Pag-aralan nyo po, just click and add videos. Parang clip po siya. No? Pag gumawa kayo, tapos i-click nyo yung mga video or photo, parang ganito ang lalabas po sa kanya. Parang sunod-sunod na mga pictures. Yun po yung carousel. Post 3 to 5 stories a day. Yun yung sinasabi ko, 3 to 5 stories a day. So, pwede po yung picture sa food, your pet, or where you went today. So, anong nangyari po on that day? Kasi yung mga viewers po ninyo, gusto din nilang makipag-connect sa inyo. In that way po, the viewers will nakaka-connect po sila sa inyo, no? Kung ano po ginagawa ninyo, and they like also to learn about you. And then number 5, ito po yung laging sinasuggest ko, mag-live po kayo kahit 10 to 15 minutes or 30 minutes kung kaya sa Facebook po ninyo. Kasi nga, the more we are visible po sa Facebook, the more po yung tao nagtatrust po sa atin. Kasi nga, hindi natin sila kilala. So, the only way na parang makikilala nila tayo is through our live. Kaya ako nagla-live po ako kahit minsan nila-live ko yung view lang, no? Sinasabi ko lang, good morning guys, nandito po ako sa ganun. Para to let na maka-interact po yung audience ninyo. So, importante po yung makaka-interact po sila. And then number 6, 3 mobile videos, Reels, Short, or TikTok. So, yung mga videos po, pwede nyo i-upload actually sa Reels. Pwede itong short sa YouTube po ito para po siyang Reels din. And then TikTok, no? Pero kung nahihirapan po kayong mag-upload sa 3 platform na yan, unahin nyo lang po si Reels, no, sa Facebook kasi mas mabilis po tayong nakakapag-post sa Reels. Ako din sa more on Facebook ako nagpo-post eh. And then sa TikTok ako nagpo-post. So kung ano po yung pinost ko doon na video, short video sa Reels, pinost ko rin sa TikTok. Share your mobile video in TikTok and YouTube without watermarks. So yung iba na hindi po monetize sa Facebook,
Pwede namang may watermark. Yung watermark yung may nakalagay na TikTok, no? Kasi nga hindi naman bawal, pero yung mga kasing monetize, bawal po yun na may watermark. Pero just post lang po kung hindi po naman kayo monetize, just don't think of the watermark. Just post na lang ng post. And then you can schedule your content sa Meta Business Suite sa Facebook. Kung alam niyo po yung Meta, pwede po kayo mag-schedule doon ng post. Pero ako hindi na ako nagsischedule, post lang ako ng post. Kasi the more post we have, the more chances na mag-i-interact po yung mga tao. Kailangan po kasi may interaction. Kaya meron po tayong, actually yung chat na ginawa ko, yung engagement, medyo wala nang nagpo-post doon, pero I think magpo-post na lang. Gagawa ako ng isang for lang engagement. Kasi importante po yung engagement. Pero for the meantime, kung sino po yung mga tao na natin, i-add nyo po yung ibang tao dyan sa Infinite Global natin. At kung makikita nyo po yung post nila, just comment and like po para matulungan po sila ma-promote yung nila post. So tips on mobile videos. The best way to reach more people on social media is through posting short mobile videos. Ito po, based on studies, talaga po yung mga videos ay is one way to attract yung mga client po natin or mga prospects po natin. Kasi ang mga tao, pagod na yan sila mag-read. Mas gusto nilang video na lang kasi i-click lang, napapanood na nila at naaaliw po sila. So, ano po yung minutes na kailangan sa video? Kailangan lang, kung napansin nyo dito sa mga video ko, it's just, minsan lang siya 6 minutes lang ay 6 seconds. Pag nagpo-post ako yung mga luto-luto ko, ganun. 6 seconds lang yun yung how to cook. Kasi sinoshow ko yung steps ng pagluto-luto yung mga post ko. Lang siya. 6 seconds to 10 seconds lang or minsan less than 20 seconds lang ang ginagawa ko. Just to get the attention ng mga tao. Kasi ang attention span ng tao is very na siya, maikli na po siya masyado. So, kung mag-create po kayo ng mga videos ninyo, make it very short. Like yesterday, may ginawa po ako yung nag-update lang po ako about sa Live Good. Then, sinabi ko, if you want to learn more, dapat sa last part, lagi niyong sabihin, if you want to learn more, reach out to me or click the link on my bio, doon sa yung profile ninyo. Or sabihin ninyo, click the link in the comments. So, dapat may mga call to action din doon sa video po ninyo. So, your first short mobile videos will be awful. Don't give up in posting. Naalala ko po nung 5 years ago, talagang ako po ay talagang mahiyain. Si husband ko, siya po ang nag-push sa akin na gumawa ako ng mga videos daily. Talagang everyday po yun. Ang ginagawa ko po, nilalagay ko yung cellphone na ganyan, tapos nagvi-video ako. Siguro mga 10 to 20 times din ako retake. Hanggang sa natuto at nasanay po ako. And then until now, medyo at least once or twice, mabilis na po ako makapag-create ng video. So, masasanay lang po, kung medyo mahiyain, pwede pong background lang, tapos kayo na lang po magsalita sa background, mga ganon. So, narrow down your niche. Ano po yung niche? Yung parang topic ninyo parang yung main topic ninyo sa inyong Facebook ninyo. So, halimbawa sa akin, more on health and wellness ako. So, sinishare ko dyan sa Facebook ko lahat ng mga recipe, minsan may exercise tips, minsan pasayaw-sayaw tayo, ganon. Or pwede din Live Good product, about the benefits, and you share your testimony. Yung mga short videos lang po, pwede ninyong i-upload. And then follow the latest trend. Minsan yung mga trend may pasayaw-sayaw pa, pero hindi na po kailangan na sumayaw. Pwede din lang kayo sa beat ng sound, parang katuwaan lang. So you can download CapCut. Ang CapCut isa pa siyang app for editing. Pero kung hindi po kayo marunong mag-editing, ang ginagawa ko talaga noon, lang sa cellphone lang. Pag hindi maganda, just delete tapos video ulit, Until such time siya, maganda yung pag-video mo,
and you feel na maganda na yung video, so yun na po ang i-upload ninyo sa Facebook or Reels. So you need to be in the videos as much as possible. This builds trust. Kasi nga, hindi po tayo kilala ng mga tao. So by our videos, yan po kasi yung parang nagko-connect, no, sa ating mga clients online at o mga prospects. At na-learn din nila na, ganito pala siya, no? Parang nakaka-connect sila. So meron ng bond, kunwari. So post 5 to 7 seconds mobile video with the latest trending music. So ito po yung sinasabi ko na 5 to 7 seconds only. Make it as short as possible. Make a story in your caption. Batch content. So batch content, ang ibig sabihin nito, halimbawa kahapon lumabas kami. Nag-film na ako ng mga videos sa labas. Like 10 seconds or para lang to view, no? Tapos minsan nilalagyan, kung napapansin niyo, nilalagyan ko lang siya ng mga quotes. Yun na, pinopost ko. Isa din po yun na pwede ninyong i-post. Yung mga view, mga ganyan. Tapos sabihin nyo, maganda dito, ganyan, at sa lugar na ito. Para nakikita din ng mga ninyo, viewers po ninyo kung saan pong na lugar yan. Kasi hindi naman tayo lahat nakakapunta sa mga lugar na napupuntahan din ninyo. Kahit nandyan lang po sa probinsya, maganda din po na nakikita din ng iba. So use keywords and popular hashtags. Yung hashtag po, yung number sign, yung ganon. Ilagay nyo po hashtag, halimbawa kung saang lugar, hashtag Cavite, no? Hashtag food, no? Kasi yung pinost mo is food. Or hashtag kung recipe, recipe for today, mga ganon. Lagyan nyo po ng hashtag kasi mas madali pong mahanap po yan ng mga tao pag may mga hashtags. At yung pinaka-importante po yung hashtag highlights. Pag nilagyan po ninyo ng hashtag highlights, yung post ninyo, makikita po yan ng maraming tao po sa Facebook ninyo, sa mga friends po ninyo. So use a hook text on the video and caption, sharing a simple business. Example, sharing a simple business that I discovered. Hook, para po kasi tayo namimingwit, no? Pag nagpo-post tayo online, para po tayo nagmimingwit ng mga clients. So, example po, yung sharing a simple business that I discovered. Or yung lagi ko pong pinopost is, glad I found a simple business, no? That creates income from home. Ganun ang mga tagline ko, pwede niyo pong tagalogin. Pwede din po kayong maggawa ng video na sinasabi ninyo na I'm blessed na nakasali po ako dito sa Ligo dahil nagkaroon po ako ng weekly income, mga ganun. Or ito pong Ligo ay isang shopping club, and the most yung mabilis ay marami na ang nag-join, parang ganun. So yan po yung hook, and then yung call to action after that, sasabihin ninyo, if you like to join, please comment here. Or if you like to join, click my bio or profile. So ito po yung call to action. Dapat lagi pong may call to action doon po sa video po ninyo. Para alam po nila kung anong gagawin nila. Siyempre kung nagsasalita po kayo, kung nagsabi lang kayo ng itong hook, no? Sinishare mo lang yung business pero hindi mo sinabi na contact me, wala din, hindi din sila magko-contact. Kasi basta may call to action po. So how to get more engagement on Instagram in 2023? So more on Instagram stories, i-post po ninyo, and sa Reels, yan po, mas maganda. And ito po sa social media, dito po sa Facebook or Instagram, i-avoid po yung long form video kasi iniiwasan niya ng mga tao kung medyo mahaba na. Yung mga long form video sa YouTube na po yan, mostly. So ito po yung sa atin, sa business side po, stay focused daily sa income producing activities po natin. Yun yung mga income producing activities, yung mag-post po tayo about sa product, post po ng related about sa Live Good. But before you post po, ito po yung isang strategy. Engage before you post. Bakit po? Kasi si Facebook, may mga tinatawag po na algorithm, no, sa Facebook. So once nakapag-engage po tayong, ibig sabihin ng engage, yung nagla-like, nagko-comment sa Facebook po ng mga post ng friends ninyo.
Kasi pag nakikita ni Facebook po na active po kayo nagpo-post, like, and comment, parang ini-increase din niya yung algorithm, yung meaning, nakikita ng robot, no, sa Facebook na ikaw ay active. So once you're active, tapos mga 2 minutes, no, nag-i-engage kayo, tapos saka kayo mag-post ng anything post. So halimbawa, dito po, yung mga attraction post, marketing post po natin, inspirational or motivational post. Pwede po kayong maglagay ng mga post or mag-copy ng mga post online, i-post po ninyo. Or yung lifestyle post, no? Lifestyle post, halimbawa, pumunta kayo ng church or nag-exercise kayo sa gym or nagluto po kayo ng yung mga ginagawa ninyo daily. So, yung lifestyle post, hindi ibig sabihin yung nagpunta tayo ng Boracay, yung mga medyo mahal na mga post. Pwede din yun, pero yung lifestyle post, yung talagang ano po yung ginagawa ninyo on that day or on that week, no? Results post, ito po naman yung example, yung minsan nagpo-post ako ng mga banner natin, no? May mga nagra-rank. Pwede po ninyong kopyahin yun doon sa chat natin, yung mga pictures ng mga brand affiliates po natin. Kasi results post po yun ng group natin na may nag-rank at may nag-join ng mga affiliates. Kasi importante din po yung nakikita nila. And then value post, ito po yung mga post na pwede ninyong i-post, like yung mga recipes, yung mga how to cook, yung mga how-tos, pwede po kayo mag-post ng mga ganyan. O kahit yung mga simpleng how to wash the vegetables correctly, mga ganon. Kahit Tagalog po, pwede po. And then, kung sino po yung nag-click at engage doon po sa ano ninyo, post ninyo, pwede nyo po yun sila i-reach out. Yun na po yung mga prospects po ninyo. Pwede po kayo mag-like doon sa comment niya at sabihin nyo po, thank you for liking my post. Kasi once na nakita po yan ni Facebook na nag-like kayo, ang chances po niyan, yung mga post ninyo next time, makikita na po ni sinong nag-like nung last time. Ayun po ang ano ng Facebook. So nagiging visible na po yung post ninyo next time sa kanya. Napansin po ba ninyo yon? Meron po kayong na-like sa Facebook, tapos suddenly nakikita mo na yung mga post niya, no? So ganun po yung ang Facebook kasi paano siya mag-run. So dito po yung ATM, this is applicable po sa group natin. Actually may ginawa po ako na group, close group. Ito po yung sasabihin ko, sana lahat ay makapagpunta doon kasi pwede po doon mga non-members. Ang ginagawa ko doon sa close group, saglit po i-check ko muna nito. Mamaya ipakita ko na lang yung close group at i-ano natin, turuan ko po kayo doon. So other tips, ito po, stick to 2 to 4 platform, Facebook, Instagram, TikTok, or YouTube. So kung nagsisimula pa po, focus lang muna tayo sa Facebook, no? At saka i-link nyo lang po sa Reels ninyo ang yung mga post para hindi na po kayo mahirapan. And then we will have a 90-day run sa ating business. Create a 5-minute video every day. No? Kahit hindi po kayo mag-edit-edit, ako, inaano ko siya talaga na makakapag-upload ako ng video every day. Pero minsan napaka-busy. So hindi ako nakakapag-upload. Sa Reels na lang ako nag-upload kahit mga less than 1 minute. Basta may na-upload ako. So okay na yun para visible po tayo sa Facebook. Lagi. So post pictures in Facebook about you and your progress so people will get to know you. And then number 3, post same picture in Instagram or on your business page. Add highlights. Ito po yung sinasabi ko. Sa post po ninyo, lagyan nyo po ng hashtag. Hashtag pong tawag dyan yung number sign, tapos highlights. Or other hashtag, like example, hashtag food or hashtag recipe. Depende po kung ano yung post ninyo. Lagyan nyo po ng hashtags yung number sign. Then yung word ng ano yung content po ng post ninyo. Consistently share your tour link with your friend and follow up. Ito po, wag lang, although we are posting in social media, no, minsan naaliw tayo, nauubos po yung oras natin, pero always make sure po na yung main goal po natin is to share your tour link with your friends sa Messenger. Kasi nga po, that is the most important one aside from posting po sa Facebook.
and sa Reels or sa YouTube. Then follow up po, yung follow up, yung sabi nga nila, Coach Sunny at Coach Bay, always follow up, mas maganda pong tawagan yung mga friends kasi minsan hindi na nila nakikita yung or nakikita nila yung link ninyo pero ayaw nilang i-click kasi baka ito ay may virus or something like that. So sabi ni Zig Ziglar, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. So nung nag-start ko ako ng video posting noon, talagang takot na takot ako, nahihiya po talaga ako. At nagagalit ako sa husband ko. Sabi ko, bakit niya ako pinupush na magawa ng mga video? Kasi sobrang mahiyain ko po talaga. Then later on, na-realize ko, hindi naman pala talaga siya mahirap. Mahirap lang po sa umpisa. Parang nakakahiya lang. Pero once na you are used to it na, hindi naman po talaga. And dito po sa business natin, kailangan po natin na talaga maging, hindi tayo bold. Kasi nga, yung ibang mga members po, nagvi-video din sila. So maiiwanan po tayo sa sa marketing. So that's one way po of marketing sa natin, Facebook. So ito po yung ginawa ko para may tayo. Kumbaga, saan sila mag-o-open, kung ano yung type nila para ma-open yung account nila. Yung Login po kayo sa livegood.com. Ito po laging tandaan kasi mostly mga tao hindi po nila alam paano mag-login. So punta po kayo sa livegood.com. Pag nakalimutan po din yung password, pwede po kayong mag-sign in help. Pag i-click po ninyong sign in help, dapat po talaga yung ninyo, email is po siya active. Kasi dyan po isi-send ni Livegood kung ang password at email po ninyo. So here po, lalagin na po tayo. So ito muna, sa sister ko na lang. I-login. Okay, home. Ito po yung home nyo. Sa home, actually, makikita na po ninyo yung tatlong site po ninyo. Ito po yung tatlong site na it's very important po ninyong malaman kasi ito po yung mga isi-share ninyo sa Facebook. So, ang yung lagi nating sinishare, ito yung livegoodtour.com. Kasi ito po yung may 5-minute video na dyan po sila maglalagay ng name nila at saka email. No? And then, corporate site, ito po yung shinare ko doon sa friend ko na ayaw niyang mag-affiliate. So, it means hindi siya nagbayad ng $40 pero nag-active po siya sa $10 kasi nag-order lang siya ng product and she want to get discount sa product. So, ito po yung corporate site. Especially po kung meron kayong mga friends sa USA na gusto lang mag-member at ayaw nilang maging affiliate, ito po yung ibigay niyo, corporate site. And then, itong retail site, ito po yung tinatawag na ShopLink. ShopLink, ito po yung online store ninyo. So, ito po, selling prices po ito na ibibigay, na naka-reflect doon. So, you will get retail profit po, yung ShopLink. Kung gagawa po kayo ng isang Facebook page, pwede po yung ShopLink ang inilagay po ninyo para kung may mag-order po, retail profit po naman ang makukuha ninyo doon sa kung dito sa shop ninyo. So actually sa my website diyan nakalagay po yung mga sites po ninyo. Ayan. Saglit ha, mag-transfer lang ako dito para for purposes sa ating view. Okay. So ito po yung mga sites. Meron po tayo itong yung Livegood Tour. Kapihin nyo lang po. Kung hindi nyo marunong mag-copy, i-right click nyo po sa cellphone or long press. Tapos copy link address. So yan na po. Zoe. Yan. And then retail site. Ito po yung shop ninyo. Ito po yung online tindahan po ninyo. Right click lang po. Copy link address. Tapos kung pupunta kayo sa Facebook, click lang po yung i-click nyo lang po halimbawa dito sa Livegood natin. Right click lang din. Yan.
Tapos paste. Paste lang siya. Ayan, nandyan na yung link po. Makikita na nila yung link. Then send. Okay. And then meron din po tayong video sa Super Reds. Super Green, pwede din po itong isend ninyo kasi may automatic na video na siya. And then, actually sa shop din natin, no? I-click natin yung shop. Nilagyan na po nila ng mga ano sa shop. Sa Learn More, nilagyan na po nila ng mga video. Yan, tingnan po ninyo. So, makikita na po nila ano po purpose ng multivitamin. Pwede na po nila yung panoorin. So, maganda po yan na dinagdag po nila. Then, sa earnings, yung paano mag-transfer sa credit wallet. So, first po talaga kung kasi konti pa po yung earnings natin dito, no? Kung nagsisimula pa lang tayo, select transfer your commissions to credit wallet po. I-click po ninyo itong all, no? I would like to credit all my earnings to credit wallet. Para po ang mangyayari po dyan, naiipon lang po siya sa credit wallet. So, click save. Yan. And then continue. Naiipon lang po siya sa credit wallet and anytime po na kailangan po ninyo, pwede po nyo siyang gamitin. At then, how to transfer no credit wallet. Yan. So, magta-transfer po tayo. Halimbawa, ito, may nilagyan ko lang siya ng $2. So, halimbawa, yung username na lalagyan po ninyo or dapat ilagay po ninyo yung ID para hindi po magkamali, no? Sa akin, username lang. So, sa ang username ko is Good Health for You. Kung mag-transfer lang ng credit, iselect lang po itong transfer credit. And then, continue. And then, ilagay po yung amount. So, halimbawa po, $1. And then, click continue. Once lang po kayo mag-click ng continue kasi pag twice yan, minsan, nata-twice po siya na send. So, meron na pong, dapat po, yung confirmation, dapat tama po yung kung saan nyo siya isi-send. So, kung tama po naman, issue credit, and then okay. Click okay. Masisend na po yan. So, nakaltasan na po siya. And then continue. Yung isa din po, paano mag-transfer or mag-activate ng membership, no? Yung $10. Halimbawa, yung downline po ninyo, kailangan siya ng $10. I-click lang po nyo ito, order, product, or pay membership. Same process lang din. Ilagay po nyo yung ID number para sure po. Or pwede din yung isa, ano ba yung nilagay ko na? Halimbawa, ito na lang muna. Okay, click lang po itong order, product, or pay for membership. And then click continue. Sa pinakadulo, kasi makikita yan, no, mga ibang product. Sa pinakadulo, makikita po ninyo yung monthly membership or yearly membership. So, monthly membership yung $10 lang. I-click nyo po yan. Then, click continue. Magtutuloy-tuloy na po yan. At automatic po, masisend po, ma-activate na po yung account niya using your credit wallet. And then, sa kanya na po siya magbayad po. Sa inyo na po siya magbayad ng $10 kung yun po yung usapan niyo. So, ganun lang po yung ano ng credit wallet natin. And then, dito sa credit wallet, sa my earnings, makikita po dito sa credit wallet, makikita po sa credit log kung sino po yung mga tao po na nasendan po ninyo ng credit wallet. Nakikita po yan. Parang resibo po ninyo ito, no? Yan, may mga nakikita po dyan. And then, ano pa mga importante dito sa credit wallet? Ay, sa ano? Webinar schedule, yung mga schedule natin, meron po tayo dyan. Kaya lang, dito sa USA, itong Thursday cut-off Zoom 5 p.m. po ito. 8 a.m. po ito sa inyo. Sa amin naman is 5 p.m. And then, itong Friday Zoom, 12 midnight kasi ito. So, panoorin nyo na lang po sa Facebook, sa YouTube. Ito po yung YouTube channel ng Live Good. Dapat nakasubscribe po kayo dito para updated po kayo sa Live Good po natin na YouTube. Kasi dyan po sila nagla-live yung sa Thursday and Friday po natin na Zoom. Ayan po. Yung may 71,000 subscribers.
Ayan, Live Good. I-click nyo po yung live. Ayan. Kahapon, Friday. Yan, ito po yung training natin this week. Panoorin nyo po yan. Di ko pa napanood nga. Papanoorin ko po din yan. At then every Thursday, yung Live Good Cut of Zoom, pwede po nyo itong i-share sa mga prospect po ninyo. So, click lang po yung 3 button na yan. Tapos, wait. Dapat i-click po pala siya talaga. And then, i-click po ninyo itong share. Copy. And then, masishare na po yan. So, yun po. And then, yeah, ito po mga nandito na po yan sa, yung mga nila, kahit yung kay Nader na training, nandito din po sa natin, sa Live Good po, na YouTube. Ito, si Nader. Panoorin nyo na lang po. Marami na po tayong mga training actually. Magsipag lang po tayo manood ng mga training dyan sa Live Good YouTube natin. So, yun po mga importante dito sa back office natin, yung websites po ninyo, and then referrals, no? Referrals, dito po makikita, ito importante po. Kung meron pong mag-join sa inyo, nag-pre-enroll, i-check nyo po agad sa referrals. Kasi kung hindi po yan siya nag-reflect sa referrals, hindi po yun pumasok under sa inyo. Importante po yun. Kasi nga kung hindi nakapag-join dito, mamaya dyan magkakaproblema, mag-i-email ulit tayo sa Live Good. So dapat nag-reflect na po siya dito sa referrals, nakalagay dyan, dito sa type pre-enrollee pa, no? Kung pre-enrollee siya. And then my team, ito po, makikita po yung team ninyo, View Enroller 3, yung mga direct po niyo, makikita dyan. Ito yung sister ko, 3 pa lang yung niya. And then matrix list view doon sa matrix. Ito po yung matrix. Sa first level may 2, sa second level 4 ito. So isa pa sa kanya. As we go along here in our Live Good business, meron pong mahuhulog dyan. So ito po yung matrix na lagi nating sinasabi sa 3rd level, 4th level, until the 13th level. No? So, dyan po nyo matatrack. And then, itong power line, makikita po ninyo mga numbers, pero it doesn't mean po na yung power line mapupunta po sa inyo, no? It's just to show na yung flow po ng members na pumapasok dito sa Live Good. Yun ang power line po. Nag-load na po siya. So, yun po mga pinaka-importante po sa back office ninyo. Yan, ito yung power line. We have 824,000 members. Nung nag-join ang sister ko. So, yan. Pero ngayon, 850,000 na po tayo na members. And then, yung compensation plan, nandito din po sa pinakababa, no? Pay plan. Basahin nyo lang po yan. Yun na po yung lagi naming every MWF. Ini-explain po ni Coach Bernie, nandito po yan. And then, yung compensation plan, nandito na din po na video. Pwede nyo panoorin or i-share ninyo. Kung i-click nyo yan, automatic yan na madadirect sa YouTube. I-share nyo lang itong niya, link. Yan. May pa advertisement. So yung i-share nyo yan, yung link, copy, and then yun na yung i-share ninyo sa Facebook kung may magtatanong sa compensation plan. So ganun lang po, simple lang po yung natin. Nandun po actually lahat. I-share ko dito sa group chat natin para alam ninyo. Yan. Compensation plan po yan. So, yun po mga pinaka-basic dito po sa ninyo back office. I-scroll nyo lang po talaga lahat. And also, meron din po dito yung frequently asked question. Yan. Yan. So, basahin nyo na lang po. Nandyan na po lahat. Okay. So far, na topic na natin. At kung gusto nyo panoorin, meron po tayo yung detailed. Meron na po akong video doon. Sa YouTube ko po para mapanood po ninyo yung andun sa natin, sa group natin, nandun na po yung training po na ko Sir Bernie. Nandun na yun Oo, itag na lang doon at add and tag. Yes. Para mabilis po tayo. Okay, may mga tanong pa po ba? Parang okay na po. Lahat. Baka may tanong pa sila. Yeah. Oh, thanks Marilu for typing yung link. Yes, so far yun po ang so far
May mga ano pa yung medyo higher end ng pang-marketing pero yan po ang pinaka-basic po na pwede naming i-share and the most effective. Like yung si Coach Sal Jumawan, yung Diamond, ano po siya, more on posting lang po siya sa TikTok, no? TikTok and Reels. Yun po ang strategy niya. Doon siya magaling sa TikTok and Reels. So, i-follow po niyo siya sa TikTok. Pwede niyo pong kopyahin ang style niya, no? Paano siya nagma-market dito sa Live Good. Okay, so thanks for joining po. I-edit ko po ito at saka isend ko po mamaya yung recording po.